Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dahil sa hirap ng buhay, pangarap ng halos lahat ng Pilipino ang maka-jackpot sa loto. Marami ang umaasa na baka sakaling nakaguhit sa kanilang palad ang swerte. Ang mirakulong ito ay nangyari sa pamilya ni Arturo Upeña na taga San Roque, Antipolo City. Napanalunan nila ang jackpot prize at nakakuha ng tumataginting na 19 million pesos. Ngunit ang hindi alam ni Arturo ay ang perang ito ang maghahatid sa kanya sa huling hantungan. Madaling araw ng October 28, 2002, nakarating ang mga pulis sa bahay ng pamilya Upeña sa Antipolo City. Doon ay nakita ng mga pulis ang malamig na katawan ni Arturo. Nakadapa ito sa sahig at naliligo sa sarili niyang dugo. Nabaril ito sa lieg at tiyan, ngunit ang tumapos ng kanyang buhay ay ang balang tumama sa kanyang dibdib na tumagos sa kanyang puso. Nangyari ang insidenteng ito ilang araw matapos niyang i-celebrate ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Namigay din ito ng pera sa mga taong nandoon bilang balato. Sino ang tao o mga taong nasa likod ng krimeng ito at bakit nais nilang gawa ng masama si Arturo? Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na pangyayaring ito sa buhay ni Arturo Upeña. Si Arturo Upeña ay 59 years old ng panahong iyon at nagtatrabaho bilang isang taxi driver. Isa lamang ang kanyang hiling at panalangin bago siya mag-retire. Ang pangarap niya marahil ay pangarap din ng karamihan sa atin. Maging isang milyonaryo upang sa wakas ay makawala na siya at ang kanyang pamilya sa kahirapan ng buhay. Pagod na siyang magtrabaho at tumatanda na rin siya kaya't kahit sa mga natitirang taon niya sa mundo ay gusto naman sana niyang magpahinga at mag-enjoy na lamang kung siya ipapala rin. Malimit pa nga itong magbiro at madalas niyang sabihin sa kanyang matalik na kaibigan na si Rico Guatno na manalo lamang siya sa loto ay bibilhin niya lahat ng bakanting lupa sa kanila at ibibigay niya ang mga ito sa kanilang mga kapitbahay. Para sa mga taong buong buhay ay nasa laylayan, ang pinakamadaling paraan upang makaahon sa kahirapan ay ang manalo sa loto. Instant millionaire ka kung ikaw ay papalarin. Solve lahat ng problema. At isa nga ang pamilya ni Arturo sa mga kakaunting pinalad. October 12, 2002, tumaya ang asawa niyang si Leticia sa loto. Tinayaan nito ang mga numerong matagal na nilang inaalagaan. 13, 19, 23, 25, 30 at 40. At ng araw na iyon, dininig ng may kapal ang matagal na nilang panalangin. Napanalunan nila ang 642 jackpot prize na nagkakahalaga ng 19 million pesos. Walang pagsidlan ang kasiyahan ng pamilya nang makumpirma nila na sila nga ang sole winner ng jackpot prize. Isang biyaya mula sa may kapal. Salamat sa Diyos at sa wakas ay matutuldo ka na rin ang kanilang kahirapan. Sa kabila ng kahirapan, hindi ito naging balakid upang maging isang mabuting tao si Arturo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mabait at matulunging kapitbahay. Halos lahat ng mga taga doon ay kasundo ni Arturo. May isang pagkakataon pa nga na nagpa-renovate sila ng bahay at kahit sakto lamang ang pera ay hindi niya pinabayaan ang kanilang mga manggagawa. Palagi siyang nagdadala ng pagkain at merienda para mas lalong ganahang magtrabaho ang mga manggagawa. Binibigyan niya rin ang mga ito ng alak at sigarilyo tuwing meron siyang extra. Nang manalo sa loto, halos gabi-gabi ang party sa kanilang bahay at hindi ito nagdamot sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit ang kasiyahang tinamasa ng pamilya ni Arturo ay mabilis ding natuldukan dahil 16 na araw matapos manalo sa loto. Si Arturo ay natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay.
Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng pamilya, noong una ay isinekreto muna nila ang kanilang pagkakapanalo sa loto for safety reasons. Ngunit mabilis na nakatunog ang kanilang mga kapitbahay nang magbago ang lifestyle ng pamilya ni Arturo. Kinumpirma din ng PCSO Central Office Operation na ang jackpot winner ay isang 52-year-old na ginang na taga San Roque, Antipolo City. Ayon din sa mga reports, lahat ng mga kamag-anak ni Arturo ay nakatanggap ng tigli 5,000 piso bilang balato at tigli 500 naman para sa mga kapitbahay. Bumili din sila ng isang brand new Toyota Grandia van na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Nagsagawa din ng major renovation sa kanilang bahay at kumuha si Arturo ng halos 22 na mga tauhan upang mabilis matapos ang kanilang bahay. Dahil iba na nga ang buhay ng pamilya ni Arturo at para na rin masiguro ang kanilang kaligtasan, ay minabuti niyang bumili ng isang 45 caliber semi-automatic na baril. Sa isip niya ay wala naman sigurong gagawa ng masama sa kanila dahil wala naman siyang ipinakitang masama sa kanilang mga kapitbahay, ngunit mabuti na rin ang nag-iingat. Lumipas ang ilang linggo, October 25th, isinelebrate ni Arturo ang kanyang ika-58 kaarawan sa kanilang bahay. Dumating lahat ng kanyang mga kamag-anak galing Bicol at imbitado din lahat ng kanilang mga kapitbahay. Parang isang fiesta, napakaraming pagkain at bumahan ng mga inumin. Mayroong litsyong baka at 4 na litsyong baboy na pinagsaluhan ng lahat hanggang ng sumunod na 2 araw. Gabi ng October 27th, pumasok sa loob ng bahay si Domingo Galaroso na pinsan ni Arturo upang magpahinga. Iniwan niya sina Arturo na nagkakasiyahan sa likod ng kanilang bahay. Nang makaalis naman ang mga tao bandang hating gabi ay ginising siya ni Arturo upang magligpit ng mga kalat. Inutusan din siya nito na magpakain ng pusa sa likod ng kanilang bahay. Nang magawa na niya ang mga ipinag-uutos ng kanyang pinsan ay pumasok na ulit siya sa loob ng kanilang bahay mula sa kusina. Dito na nakita ni Domingo na may mga hindi kilalang lalaki na pumasok sa bahay ni na Arturo. Nakamask ang mga ito at may dalang mga baril. Dali-daling tumago si Domingo sa takot na siya ang mapagbalingan ng mga ito. Habang nagtatago ay nakita niyang kinausap ng mga armadong lalaki ang pinsan niyang si Arturo. Dahil sa sobrang takot at kaba, minabuti ni Domingo na umalis na lamang ng bahay at iwan si Arturo habang kausap ang mga armadong lalaki. Habang naglalakad palayo ng bahay ay dito na narinig ni Domingo ang sunod-sunod na putok mula sa bahay ng kanyang pinsan. Nang mga oras na iyon, nadoon din sa loob ng bahay si Reynan Eupenia. Si Reynan ay ampon ni na Arturo at natutulog ito sa sala nang pumasok ang mga armadong lalaki sa kanilang bahay. Bigla itong nagising nang tumakbo papasok ng bahay ang kanyang ama at ang matalik nitong kaibigan na si Rico Guatno. Na mga panahong iyon ay hawak ni Arturo ang kanyang bagong baril at maya-maya pa ay dito na nakita ni Reynan ang iba pang armadong lalaki na pumasok sa kanilang bahay. Binitbit ng mga ito si Arturo papasok ng kwarto at naiwan naman sa sala si Reynan at si Rico Guatno. Inutusan naman ng iba pang mga lalaki si Reynan na dumapa katabi ng telepono habang si Rico naman ay dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Si Reynan naman ay naiwang naniniga sa takot sa loob ng sala sa tabi ng telepono. Narinig di umano ni Reynan na hinihinga ng mga armadong lalaki ang kanyang ama ng pera. Kinuha din ng mga lalaking ito ang susi ng bagong biling van ng pamilya Eupenia. Maya-maya pa ay dito na nga narinig ni Reynan ang magkakasunod na putok ng baril. Dali-daling lumabas ng bahay ang mga armadong lalaki at umalis lulan ang bagong van na kabibili lamang ni Arturo. Nakakuha din ang mga ito ng 92,000 pesos mula sa kanyang ama. Nang makaalis ang mga armadong lalaki, dali-daling tumakbo si Reynan palapit sa kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong kritikal ang mga tama nito. Nagtamo ito ng tama sa balikat, leeg at sa dibdib. Tumakbo siya palabas ng bahay upang humingi ng saklolo at napadpad siya sa bahay ni Guatno. Nagsumamo si Reynan ng tulong upang madala ang kanyang ama sa ospital, ngunit sa halip na tumulong ay binagsakan siya ng pinto ni Guatno. Base naman sa sinumpaang salaysay ni Guatno,
Tumakbo siya at iniwan niya si Arturo dahil sa takot na baka siya ang mapagdiskitahan ng mga armadong lalaki. Ngunit iginiit naman ito na kahit ganoon ang nangyari, ay ang asawa niya mismo ang tumawag ng 117 o ang dating National Emergency Number ng Pilipinas upang i-report sa otoridad ang krimen. Idinagdag din ito na napakaraming tanong ng operator kaya't late dumating ang tulong. Mali-mali din ang nakuha nitong address kaya't naligaw pa mga ito na hindi rin nakatulong sa sitwasyon. Mas maaga sanang nakarating ang mga ito at hindi na nagtanong ng kung ano-anong impormasyon ay maaaring naitakbo pa sa ospital si Arturo. Halos 2:00 na nang makarating ang mga pulis sa bahay ng mga Yupenya. Nadatna ng mga pulis ang malamig na katawan ni Arturo na nakadapa sa sahig ng kanilang kwarto at ng mga panahong iyon ay nakatakas na rin ang mga sospek. Itinuring na primary suspect si Leticia na asawa ni Arturo, pati na rin ang anak nilang si Reynan at ang mga taong nadoon sa party sa inisyal na investigasyon. Kinuwestiyon naman ng mga pulis si Reynan dahil sa delay na nangyari dahil maaaring naisalba pa ang buhay ni Arturo kung mabilis itong nakakuha ng tulong. Ayon naman kay Reynan, hindi niya alam ang gagawin niya ng mga panahong iyon dahil nanginginig siya sa takot at medyo matagal bago siya nahimasmasan. Naging palaisipan naman sa lahat kung bakit wala ang asawa ni Arturo na si Leticia nang gabing pasukin sila ng mga masasamang loob. Hindi rin ito agad na umuwi ng kanilang bahay nang malaman nito ang nangyari sa kanyang asawa. Dito na kumalat ang mga usap-usapan na maaaring si Leticia ang nagpapatay sa kanyang asawa upang masolo nito ang perang napanalunan sa loto. Nagkaroon din ng mga haka-haka na hindi di umano pumayag si Arturo na idagdag ang pangalan ni Leticia bilang co-depositor sa account kung saan nakalagak ang pera na maaaring naging sanhi ng pagtatanim ng galit nito kay Arturo. Sa kabila ng mga sabi-sabi, kusang pumunta si Leticia sa Antipolo Police Station upang linisin ang kanyang pangalan. Nagpaunlak ito ng interview at sumailalim din sa interogasyon at pinabulaanan lahat ng espekulasyon ng mga tao sa kanya. Ayon kay Leticia, kusa siyang umalis ng bahay kasama ang kanyang anak na si Emily sa takot na baka may mangyaring masama sa kanila. Idinagdag din ni Leticia na napansin na niya noong mismong araw ng selebrasyon na may mga hindi kilalang lalaki na umaaligid sa kanilang bahay. Hindi naman malinaw kung sinabihan niya ang kanyang asawang si Arturo sa kanyang mga nakita. Dahil sa takot ay umalis sila ng kanyang anak at nagpunta sa kamag-anak nila sa Camp Crame sa Quezon City. Naiwan lamang sa kanilang bahay si Arturo at ang anak nilang si Reynan. Idinagdag din ni Leticia na nasistress na siya sa gabi-gabing pag-iinom at pagpaparty ni Arturo. Ayon din kay Leticia ay napakapabaya nito at hindi man lang naisip ang safety ng kanilang pamilya. Malimit di umanong sinasabi ni Arturo na walang labis sa kanyang ginagawa dahil nagsasaya lamang siya dahil nagbago na nga ang kanilang buhay. Habang tumatakbo naman ang investigasyon, hawak ang statement ni Domingo at Reynan, nakakuha ang mga pulis ng isang promising lead na magtuturo sa mga salarin. Nakita ng ilang mga witness ang mga suspect na sumakay sa isang tricycle matapos nilang ipark ang van ng Yupenya family sa Eldorado, San Jose, Antipolo City. Natunto ng mga pulis ang driver ng tricycle na ito na kinilalang si Aurelio Omega. Umamin ito sa mga pulis at itinuro sa mga ito kung saan ipinark ng mga suspect ang nasabing van. Naging state witness si Aurelio Omega at nakipagtulungan sa mga pulis upang mahuli ang iba pang salarin. Unang nadakip ng mga pulis si Roger Rogelario. Siya ang inatasan ng kanyang mga kasama na humawak ng baril na ginamit sa pagpaslang kay Arturo. Nagbigay ito ng 9 na pangalan ng mga lalaking kasama niya nang paslangin nila si Arturo. Ang mga lalaking ito ay sina Noel Ginoso, Mayurico Guatno, Lito Abarico, Joselito Rose, Luisito Candoy, Eric Peñalosa, Francisco Arrigue, Rolando Velasco at Renato Resonoda. Nakasuhan ang mga lalaking ito ng robbery with homicide, car theft at pagmamay-ari ng hindi lisensyadong mga baril. Ayon sa mga sospek, ang unang plano ay nanakawan lamang nila ng pera at mga mamahaling gamit ang pamilya ni Arturo.
Ngunit nagulo ang lahat nang magpaputok ng baril si Arturo. Idinagdag din ng mga sospek na hindi nila alam na may dala pala itong baril. Habang nangyayari ang palitan ng putok sa loob ng bahay, natamaan ni Arturo ang isa sa mga lalaki sa balikat na naging krusyal na detalye sa pagtunton sa mga sospek. Ang lalaking nabaril ni Arturo sa engkwentro ay si Rolando Velasco. Nang mahuli ito ng mga pulis ay hindi pa rin naipapagamot ang kanyang sugat sa takot na mahuli siya ng mga pulis. Dahil hindi pa naaalis ang bala sa kanyang balikat ay namaga at nagkulay itim na ang balikat nito. Habang tumatakbo naman ang investigasyon, marami pang mga bagong impormasyon ang sumambulat sa mga pulis. Ayon sa isang testigo, nadoon din sa loob ng bahay si Rico Guatno, ang matalik na kaibigan ni Arturo, nang bumagsak ito sa sahig. Sinabihan pa di umano siya nito na huwag hawakan ang katawan ni Arturo dahil patay na ito. Nang tinanong naman ng mga pulis si Rico Guatno kung bakit siya nadoon sa loob ng bahay ay hindi ito sumagot. Dito na nagsimulang magsuspetsa ang mga pulis dahil hindi nagtutugma ang kwento ng witness, ang pahayag ni Guatno at ang testimonya ng anak ni Arturo na si Reynan. Dahil tila nasusukol na si Guatno, nag-file ito ng counter affidavit at mariing itinanggi ang kanyang involvement sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Idinagdag din ito na hindi niya kayang saktan si Arturo dahil itinuring niya itong parang isang tunay na kapatid. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, base naman sa mga kapitbahay, maaaring nainggit ito at nagtanim ng galit dahil hindi siya pinautang ni Arturo ng 400,000 pesos. Nagbago naman ang takbo ng investigasyon nang sabihin ng mga sospek na si Reynan, ang ampon at anak-anakan ni Arturo, ang nagplano ng lahat. Ayon sa mga sospek, may relasyon di umano si Reynan at ang isa sa mga sospek na si Randy. Idinagdag din ng mga ito na noon pa man ay binibigyan na ni Reynan ng pera si Randy. Si Reynan din ang nagsabi kay Randy na nanalo sa loto ang kanyang ama. Nang malaman ito ni Randy ay sinabi niya ito sa matalik niyang kaibigan na si Campos. Idinagdag din ni Randy na si Reynan ang nag-imbita sa kanila sa party ng kanyang ama. Pagdating nila sa party ay doon na nga nila nakumpirma na totoo nga ang sinasabi ni Reynan. Bumabaha ng pagkain. Nakita din nila ang bagong biling van ng pamilya Eupenia. Nang gabi ding iyon, habang kinakain ang handa ni Arturo sa kanyang kaarawan at nakikipag-inuman sa kanila, ay pinlano ng magkakaibigan ang pagnanakaw. Muli, iginiit ni Randy na si Reynan ang nagplano ng lahat. Ngunit ang kwentong ito ay hindi naman bumenta sa mga pulis. Kinlear ng mga pulis ang mag-inang Leticia at Reynan sa pagkakadawit sa pagpaslang kay Arturo. Ayon sa police chief na humawak ng investigasyon, walang matibay na ebidensya na magkukumpirma na dawit nga ang mag-ina sa pagkamatay ni Arturo. Ang tanging hawak at alam nila ay mga sabi-sabi ng mga kapitbahay. Idinagdag din ng mga pulis na maaaring idinadawit lamang ng mga sospek si Reynan upang guluhin ang investigasyon at para ma-pressure ang pamilya Eupenia na isarado na lamang ang kaso. Base din sa mga report, nakumpirma ng mga sospek ang pagkakapanalo ng Eupenia family sa loto dahil na rin sa announcement na ibinigay ng PCSO kung saan idinisclose nila ang pagkakakilanlan ng jackpot winner na mabilis namang kumalat sa kanilang lugar. Sa 10 akusado, 4 lamang ang nag-submit ng affidavit upang linisin ang kanilang pangalan. Iginiit ni na Renato, Lito, Noel at Eric na wala silang kinalaman sa pagkakapatay kay Arturo. Tinanggap ng korte ang kanilang mga petisyon dahil wala di umunong sapat na ebidensya na magpapatunay na sangkot nga ang 4 na lalaking ito sa pagpatay kay Arturo. Ngunit ang nakakapagtaka ay nakuha mismo ng isa sa mga investigador ang susi ng van at ang baril na ginamit sa pamamaslang mula sa kanila. Paanong hindi sila sangkot sa krimen ay sila mismo ang nagbigay ng mga iyon sa investigador. December 23, 2002 naman, pinalaya ng mga pulis ang 6 sa 11 lalaki na hawak nila dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Naiwan naman ang 5 lalaki sa kustodiya ng mga pulis. Ngunit ang nakakapagtaka, simula noon ay hindi na umusad pa ang kaso. Base sa mga reports,
Na-delay ang kaso dahil hindi uma-attend ang pamilya ni Arturo sa mga court hearings. Napabalita naman na matapos ang 1 taon, si Rico Guatno ay nakalabas na ng kulungan dahil ayaw nang ipagpatuloy ng Upeña family ang kaso laban sa kanya. Ayon sa mga tao, maaaring ito ay dahil wala ngang sapat na ebidensya na mag-uugnay kay Guatno sa kaso o maaari namang nagkapatawaran na ang dalawang pamilya. Ngunit may ibang bulong-bulungan din na maaaring hindi na itinuloy ng pamilya Upeña ang pagkakaso para mapatahimik ito. Mapatahimik tungkol saan? Maaaring hindi na din natin malalaman kung ano iyon. Maaaring ang sikretong ito ay nalibing na rin kasama ni Arturo. Naman ng ilang taon, nagpaunlak ng interview ang isa sa mga pinsan ni Arturo. Ayon sa kanya, alam niya na ang pumatay sa kanyang pinsan ay isa lamang sa mga taong malalapit sa kanila. Maaari ding isang kapamilya. Ngunit ang katotohanan kung sino talaga ang nanakit at pumaslang kay Arturo ay maaaring hindi na magkaroon ng linaw pa. Dahil sa pagkakadawit ng PCSO sa insidente, bumuo ang PCSO ng isang council na aakay sa mga jackpot winners. Sila ang inatasa na mag-discuss ng mga smart ways kung paano mag-i-invest at kung paano nila mapapalago ang napanalunan nilang pera. Habang ibinuburol naman si Arturo, naglagay ang mga kaanak nito ng sisiw sa ibabaw ng kanyang ataol, isang popular na pamahiin sa ating bansa na maghihimok sa totoong tao na nakit kay Arturo na umamin. Ang kasong ito ni Arturo ay isang malungkot na paalala na palagi tayong mag-iingat. Ingatan ang sasabihin sa ibang tao dahil hindi lahat ng tao ay magiging masaya sa ating pag-angat. Be careful what you tell people. A friend today could be an enemy tomorrow. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!